Mhm. Pero nagtataka ako nitong bandang February, nag-iiba na ang ihip ng hangin. Baka may nagsusulsol. Maaari, hindi ko alam. Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa usaping bayarang react. At dito naman po ay may umamin mga kalingap. So itong usapin ito mga kalingap ay kamakailan mga nagdaang linggo po ay nabanggit na rin po ito ni Kuya Bal. Naging usap-usapan na rin po itong usapin na ito tungkol po sa bayaring reactor na ito mga kalingap. Mayroon nga bang bayarang reactor mga kalingap? Sa inyong palagay, meron po bang talagang bayarang reactor upang ito po ay bumaanat daw po sa kalaban? Matagal na po natin itong naririnig. Matagal at madalas po ito ay inuugnay din po minsan sa ating kasamahan, sa ating kaibigan na pero hindi natin malaman kung totoo itong mga akusasyon na itong mga kalingap. Akusasyon po lamang po ito na wala po naman tayong pruweba na pinanghahawakan para masabi po natin na ito man po ay totoo. Okay? So ayon po kay Kuya Bal mga kalingap ay mayroon pong nagchuchutsu sa kanya. Ano ba yung nagchuchutsu? Meron pong ngumunguso. Meron pong ngumunguso na talaga daw pong mayroon po talaga mga kalingap. At dito po, dito po sa vlog po, sa naging premiere po ni Kuya Bal ay pinangalanan mismo nila Kuya Bal at ni Dr. Lab ang bayarang reactor na ito mga kalingap. Pero yan po yung ating aalamin kung talaga bang sure na sure. Bakit kaya sa ating palagay ay bakit kaya agad-agad na itong pangalan na ito ang nabanggit po nila Kuya Bal mga kalingap? Meron ba silang mga basihan? Meron ba silang mga naririnig? Meron ba silang nakaranasan? Meron ba itong karanasan itong taong pinangalanan po nila sa mga nagdaan kung bakit siya po ay siya po ang pumasok na pangalan sa kanila pong mga isipan mga kalingap. Okay? So yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap. So bago po yan ay panuorin muna natin mga kalingap ang bahagi kung saan po sinasabi na itong taong ito ay bayaran na reactor upang bumanat kay Dr. Lab. Panuorin po natin mga kalingap. Yan. Katibayan na sa akin. Baka yan ang ayaw niyang mangyari. Ba't nasa iyo? Hindi ko, kuya, kasi nung una pinaliwanag ko na sa kanya na ang gusto ng mga taga-assessors, kung sino yung nakatira, siyang nakapangalan dapat sa bahay. Yun. Kasi sa pagkuha nitong sidula, hindi sila pwedeng kumuha ng sidula dito. Okay. So, pinaliwanag mo yan kay ano? Pinaliwanag ko sa kanya, alam niya na yan. Pero nagtataka ako nitong bandang February, nag-iiba na ang ihip ng hangin. Baka may nagsusulsol. Maaari, hindi ko alam. Baka si Sangkay. Maaari, si Sangkay. Pwede no? Sangkay, maaari. Kasi baka nabayaran si Sangkay. Kasi ang narinig ko kay Birador, magbabayad daw siya ng reactor para sirain ng isang tao. Ayun. Yun na yun. Baka yun na yun. Baka yung binanggit ko noon na mayroong reactor Yung na... binanggit na... Binanggit ko rin yan. Nabanggit mo nga yun. So ayan mga kalingap Okay, so pinangalanan na po dito. Wala nang pa ligoy-ligoy. Diretsohan pong pinangalanan po ang bayarang reactor na ito mga kalingap. Ito po ay bunsod po doon sa usapin nila Dr. Lab at Leo D. Ito ay tungkol po sa pinag-uusapan na bakit daw po pinapaalis, pinapalayas. Pero yan po ay alam po na po ninyo yan ng kwento. Kung kayo po ay sumusubaybay sa kwento na itong mga kalingap, ay alam na po ninyo yan. Pero
ang pag-uusapan po natin dito ay yung pagbanggit po ng pangalan po ni Sangkay Lons, na siya daw pong bayarang reaktor. Pero base po diyan po sa video na yan, pero ay sinasabi naman po ni Kuya Bal ay baka itong si Sangkay Lons, hindi ba? Baka nga, sabi naman po ni Dr. Lab. Okay, so ang tanong ko ngayon kanina, mga kalingap, ay bakit si Sangkay Lons ang nasa isipan po ng dalawa nila Kuya Bal at ni Dr. Lab, mga kalingap? Meron bang talagang tao na nagngunguso o bumubulong, ha? Hindi kaya may taong bumubulong po talaga na itong si Sangkay Lons, ang ibinubulong na pangalan po ay si Sangkay Lons, upang na talagang bayaran at upang siraan, mga kalingap, Hindi natin po alam, pero sabi nga lang naman dyan, mga kalingap, baka. Okay. Hindi kaya kung bakit itong si Sangkay Lons, mga kalingap, ang kanila pong nasa isipan agad-agad ay nang dahil po sa mga nagdaang issue kay Sangkay Lons, mga kalingap, Yung issue dito po, mga kalingap, ay alam naman po natin kung ano yung issue kay Sangkay Lons. Pero ito ay sa kanya pong mga naging paliwanag, sa mga naging kasagutan po ni Sangkay Lons ay naipaliwanag naman na po niya itong kanya pong sarili. Naipaliwanag na po at natawag po dyan ay nalinaw na po ang issue na tungkol po dyan. At nalinis na po ang kanya pong pangalan, pero yan kasi po ang minsan, yan ang pinakamahirap kapag nagkaroon po tayo ng mansa sa ating o meron po tayong mga nagawa na hindi maganda na ayon sa ating mga tagapanood o ayon po sa mga taong nakapaligid po sa atin ay habang buhay po natin dadalhin yung masama po nating ginawa. Hindi po ba, mga kalingap? Susundan po tayo ng mga nagawa po natin na pag-uugali o nagawa po natin masama sa ating kapwa hanggang sa dulo po ng ating buhay. Okay? So siguro kaya nga ganyan po siguro nagparating ibinubulong po kay Kuya Bal ay itong si Sangkay Lons po ang sinasabi po nila na bayarang reaktor kasi sa atin po naman pong pag-oobserba, sa atin po naman pong pagpapanood sa kanya pong mga vlog ay tanging itong si Sangkay Lons, mga kalingap, ang very vocal, straightforward kung magsalita, kung siya po ay mayroon po siyang binabanatan. So kaugnay po dyan, mga kalingap, ay meron naman pong paliwanag uli itong si Sangkay Lons tungkol po sa pagpapangalan po sa kanya na siya po yung bayarang reaktor. So dito po yung pag-amin, yung pag-amin naman po ni Sangkay Lons. Okay, so panoorin po natin, mga kalingap. Aamin na ba si Sangkay sa inyo? Kung si Sangkay nga ba talaga ay binayaran ni Leo D, yung sinasabi nila na yun yung may-ari ng bahay ni Doklat, no? Sabi kasi ni Kuya Val, no? Take note, merong sinabi si Kuya Val, yung sabi ni Kuya Val na baka si Sangkay. Meaning, hindi sigurado si Kuya Val, no? Na sinang-ayunan ni Doklat. Nasabi ni Doklat na baka si Sangkay nga, binabayaran si Bangkay, sabi niya. So, binayaran nga ba ako? Bayaran nga ba si Sangkay? Dito ko sasagutin sa inyo ngayon. Yes, binayaran ako. Para sa pagko-content ng YouTube. Binayaran ako ng YouTube. Okay, so yan po, mga kalingap, So umaamin na po itong si Sangkay Lons na siya po yung bayarang reaktor. Okay, pero nilinaw po niya na siya po ay binabayaran ng dahil sa pagko-content dito po sa YouTube, dahil sa kanya pong ginagawang content ay talaga naman pong binabayaran po. Okay. So, hindi po siya kailanman binabayaran daw po ni Leo D upang banatan po itong si Dr. Lab. Okay. At nilinaw po dyan, nilinaw po dyan sa content po na yan ni Sangkay Lons, mga kalingap, na
kailanman ay wala siyang connection sa mga sponsor po ng EDC. At hindi daw po siya nababayaran. Hindi daw po nababayaran ang kanyang dignidad at integridad. Mga kalingap. Okay, so bahala na po kayo dyan na humusga mga kalingap kung ito man po ay naniniwala po kayo sa statement na ito po ni Sangkay Lons. Okay? Kasi siguro mga kalingap ay pinagbabasihan po nila yung pag-aparating, sabi ko nga, straightforward. Kapag ito po ay gumagawa ng content, kapag ito po ay mayroon po siyang pinupunang mga tao na gumagawa po ng hindi maganda dito sa loob ng kalingap, ay talaga naman pong pinupunan niya at binabanatan po niya mga kalingap. Pero kailanman daw po ay hindi siya binayaran o binabayaran itong pong si Leo D upang banatan po itong si Dr. Love. Okay, so alam naman po yan ni Dr. Love mga kalingap na itong problema na ito kung ano man po yung usapan po nila, yung problemang pong yan mga kalingap. So sponsor to, vlogger na po ito ang labanan, makapagbigay lang po ng ating point of view tungkol po dito mga kalingap. So lesson learned po ito mga kalingap, itong napasok po na ito ni Dr. Love na kaguluhan. Okay. Ito ay lesson learned kay Dr. Love, hindi lamang po kay Dr. Love, kundi sa lahat po ng ating mga charity vloggers. Okay? Sa aking palagay, point of view ko ito, sa aking palagay ay naku po, kapag ganito po ang sponsor na namalakihan na po, so ito po ay daw tayo dito mga kalingap. Kailangan po tayo ay maging vigilante. Na kapag ang taong nagbibigay po ng malakihan na po ay nako, ay medyo magdistansya na po kayo. Kasi at kung ano-ano po ang nakukuha po ninyo sa sponsor na ito, alalahanin po ninyo, hindi po kayo yung main beneficiary. Dapat ang binibigyan po ng mga sponsor ay itong mga beneficiary. Kung halimbawa man po kayo po ay nabibigyan o nabibiyayaan o naaambunan, kung kayo man po ay naaambunan ng bigay po ng mga sponsor, ay magpasalamat po kayo. Pero kung kayo po yung bibigyan na parang tilabaga kayo po ay mga beneficiary, ay mag-isip-isip na kayo mga kalingap. Magdadalawang isip na po kayo kasi alalahanin po ninyo na kayo po ay hindi beneficiary. Kasi once na kayo po ay tumanggap ng napakalaki na kagaya po ng ginagawa po nila sa mga ibinibigay po nila sa mga beneficiary, once na kayo po ay may hindi pinagkaintindihan kagaya po sa pangyayari po dito kay Dr. Love mga kalingap, ay wala na po kayo mga kalingap. Magkakasiraan po kayo at magkakasiraan po kayo. Okay? Iiwanan po kayo sa ere ng ganitong sponsor mga kalingap. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At siyempre sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng iyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.